Gabi na nga nang nakarating ako dito sa aking uupahan na bed space. Kailangan ko kasing maaga pa para sa OWA. That's for 3 days. Kaya yung binook ko is good for 3 nights and 4 days. At everyday routine, bumabalik lang ako doon kapag gabi na. Tapos pag umaga, aalis na naman ako kasi kailangan ko nang mag-OWA. Kaya dito yan matatagpuan sa Pillamar Safety House o Malati, Malena. Basic experience ko sa pag-OWA guys, sobrang dali lang niya kapag nakikinig ka at ginagawa mo yung mga assignments na binigay sa inyo. Lalo na yung mga instructor kasi gusto talaga nilang matuto ka at aralin mo na rin pala yung 1 to 10 na numbers. Sobrang haba ng pila sa MRT everyday kapag lagi kang umuwi. Lalo na Pasig pa ako, doon ako tumutuloy. And then, ito nga yung last day namin ng OWA. So, nasurvive namin yung 3 days. And pagkarinig ng congratulations, alam mo na napasado ka. Sobrang grateful ko rin pala sa mga kasama ko, sa naging employer ko sa canteen, at sobrang bait nila sa akin. And yun yung isa sa pinasasalamatan ko kay Lord kasi napapaligiran ako ng mababait na tao. Yung tipong kahit di mo manhingin yung tulong nila, nandiyan pa rin sila. Or may mga expected na ginagawa para sa'yo kahit di mo naman na-expect. Sabi nga nila, expect not expected, or else. Ako kasi yung tao na tipong hindi ako nag-expect in everything, lalo na sa tao. Kasi ayaw ko ma-disappoint. And ito na nga yung time na nagpaalam na ako sa amo ko. Sabi ko, aalis na talaga ako at ito na yun. First timer din ako dito sa Hong Kong, kaya naman sa mga nagbabalak pumunta dito na mga first timer, kailangan talaga ng tiyaga, hindi lang sipag, kailangan din ng diskarte. Bago nga pala ibigay yung flight mo, kailangan pa MMR or mumps, measles and rubella vaccine, kasi isa yun sa mga requirements ng mga papasok dito sa Hong Kong, lalo na kapag isa kang DH or domestic helper na kagaya ko. So, ang daming nagtatanong sa akin bakit ako naging DH dito. Although, naginapos naman ako sa Pilipinas. Alam mo kasi, sobrang advantage kapag DH ka dito kasi aside dun sa sahod, meron din silang 1 per week na day off. Pero syempre, kapag pupunta ka dito, kailangan buo talaga yung loob mo. At handa ka na talaga. Kaya nga nandyan si Pidos tsaka si OWA para ipaalala sa'yo kung handa ka na ba talagang maging isang OFW. Syempre, dahil isa akong first timer, alam ko naman na bago na naman yung environment, yung lengguwahe, tradisyon, at mga taong makikilala ko. Isa yun sa pinaka-struggle na mararanasan ko. Kaya alam ko sa sarili ko na yun yung mga iba't ibang bagay na bago na naman para sa akin. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Sana lahat ng pangarap mo ay matupad. At walang imposible kapag sisimulan mo na sa ngayon. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Peace.